Okay, so ito yung ating pang-17 tutorial. So yung ating tutorial ngayon ay isa sa mga importante din. Lalo na kung maalala nyo yung sa kung nagmamanage kayo ng Active Directory Domain Controller, meron tayong password policy. So dito naman sa Intra ID, meron tayong tinatawag na Smart Lockout. So yan, sa mga policies sa password or sa pag-authenticate. So, paano gagawin ba yun? So, okay, punta lang tayo sa authentication methods. Ayan. So, ito yung mga policies. Apply sa Microsoft Authenticator, lahat. Temporary access, email OTP, lahat. Anyway, ito yung ating pupuntahan. Password protection. Yan. So, dito tayo magsiset. So, how many lockout threshold? So, grabe nga, 10 eh. Di ba mostly commonly sa Active Directory is 3 lang. Dito 10. So, try natin din sa 3. Yan. Kapag 3 attempt ng sign in, tapos hindi pa tama, mali pa rin yung yung attempt, ay i-lockout niya na. So, yan. Lockout duration in seconds. So, every 60 seconds. At pwede tayong gumawa ng mga custom band password dito. Yes. Yan, maganda din dito. Kasi like ipa-pattern mo na dapat lang, hindi ka dapat mag-type ng like sabihin password 1 2 3. Yan, bawal yan. Yan. Or sabihin natin password 2025, ganyan may at. So, bawal yan. So, hindi nila pwedeng gamitin itong mga passwords na to. So, yan. I-yes lang natin to. Okay lang din naman. Enable password protection sa Windows Server Active Directory. Tapos, itong mode naman, pwede siyang enforced. Yan. Enforced. Ibig sabihin, ito. So, enforced, user will be prevented from setting banned password and the attempt will be logged. So, hindi nila talaga pwedeng gamitin ito. Yun yung enforced. Pero pag audit lang, yan, mare-record lang. Malalag lang. So, hindi talaga sila na-enforce. Pwede nila gamitin, pero malalag lang. Enforce natin. Save natin. Tapos, testing tayo. Try natin incognito. Login tayo dun sa may portal.azure.com. Gamitin natin yung account ni Mary Lou. I-lock out natin si Mary Lou. Next. Sabihin natin yung password 123. Kasi naka-enforce siya. Sign in. So, di talaga. Ayan. Hindi naman natin na-configure yung SSPR nito. So, mali na. Ulit. 2. 3. Yan. So, ito na. Your account is temporarily locked to prevent unauthorized use. Try again later, and if you still have trouble, contact your administrator. So, hintay tayo ng 60 seconds sinasabi dito sa lab natin. So, hintay natin. Ayan. So, di ba na-lockout si Mary Lou? Makikita natin yung yung kanyang mga sign-in logs. Kung na-lockout siya o hindi, yung mga users na na-lockout, makikita natin dito sa monitoring and health. Under Intra ID, monitoring health, sign-in logs. Kung makikita natin dito, may mga failure. Single factor authenticator lang. Yan. So natin to, the account is locked. Yan. Makikita din natin, tingnan natin yung account ni Mary Lou. So, hindi na siya makakapag-log in, na-lock out siya.
try natin, di ba 60 seconds na yung nag-lapse. Try natin kung mag-error pa rin. Alam ko isang beses, hindi pa yan. Tapos, kapag another attempt naman, pangalawa, doon na siya magpo-prompt ulit ng lockout. So, try natin ulit. So, refresh lang natin ito. Portal. Inatunod si Mary Lou. Password. Check in. Yan. So, lockout pa rin siya. Ito natin i-input yung tamang password. Ayaw na talaga. Okay. So, hintay pa tayo ng another one. Try natin input yung password. Ayun, try natin i-log in again. Si Mary Lou. Yan. So, nakalagin na siya after 60 seconds using the right password. So, next. So, yun lang po. Paano mag-configure ng ating smart lockout. So, thank you.